Hindi po tayo naghahangad or nagtitipon dito para magkaroon ng gulo. Tayo ay nandito para manawagan ng peace. Peace para sa ating bayan at lalo na sa kinauukulan na nakaupo sa kasalukuyang administrasyon. Huwag po natin linlagin ang mga Pilipino. Huwag po natin tukuhin ang bawat Pilipino, lalo na ang mga business at mga taxpayers na siya ang bumubuhay sa ating bansa. Siya nga pala, mananawagan lang po ako sa mga OFW. Magmatsyag po tayo, huwag po tayong basta-basta padadala sa mga matatamis na mga sinasabi o pinaparating na mga ibang supporter ni Presidente Bongbong Marcos. Tayo po ay Pilipino, magkaisa, hindi po para magkawatak-watak. Alagaan natin ang ating inang bayan, alagaan natin ang ating mamamayan, alagaan natin ang bansang Pilipinas. Dahil dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay. At kung maaari lang po kay Ma'am Cielo Magno, to be fair, kung talagang fair kayo sa inyong mga binibitawang salita, hindi po si Sara ang dapat nyong panawagan na mag-resign. Bakit si Inday Sara, si BP Inday Sara ay binoto ng mamamayang Pilipino at hindi kayo ang dapat na manawagan, ang dapat na makikita o masasabi nyo na ang isang BP Inday Sara ay kailangan impeach. Hindi po kami papayag bilang isang mamamayan, bilang isang parte ng Duterte diehard supporters, parte ng 32 million voters ng ating bansa ay hindi po kami makakapayag na ang isang Pangulo o pangalawang Pangulo ng ating bansa ay ipanawagan ni Madam Cielo Magno na mag-resign. Wala po kayong karapatan na kayo lang na grupo ay mananawagan. Dapat ang manawagan ang 32 million na mga Pilipino na nagpakita ng pagmamahal at suporta sa kanya. Maraming salamat po. Kami po ay nandito sa EDSA, hindi kami sa EDSA Restaurant. Ito lang po sa may labas ng Robinson's Galleria. Kung talagang mahal nyo ang inyong mga pamilya at huwag makaranas ng pambababoy ng pamahalang ito. Tayo ay magsama-sama at magreklamo at iparating ang ating hinaing sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Sino magtatanong? Tanong kayo, tanong. Ano pong... ano ba? Teka mo. Okay, idagdag ko lang na... dagdagan mo na lang. Bago lang, inanunsyo ng Malacanang na confirm na ang extension. Na-extend na ang election sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Para po sa akin bilang isang Muslim na taga Bangsamoro, hindi po ako makakapayag na ma-extend pa ang eleksyon sa BARB dahil kailangan natin ng panibago o mapaayos ang sistema sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Tama na yung binigay ni Tatay Digong na binigyan kayo ng extension, ibinigay na lahat ang inyong pangangailangan sa panggobyerno ng panahon ni Pangulong Duterte. So siguro naman po makikiusap lang po sa pamumuno ng ni Bongbong Marcos. Please lang wag po na i-extend pa ang election sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. At pangalawa, gusto ko lang manawagan sa bawat Pilipino na tayo ay magmatsyag dahil masyado nang binababoy ang Commission on Election. Bakit? Bakit ko nasabi? Yang napakalaking papel na pinaprenta, yan po ay pera ng mga taxpayers. Taxpayers, it's time po para maglabas kayo ng hinaing nyo. Kayo po ang may karapatan number 1 na maglabas at magreklamo dahil kayo ay naglalabas ng inyong pera. Sarili nyong pera, pinaghirapan, pinagpaguran. Siguro, matuto na kayong magreklamo para naman sa ganon, mabigyan kayo ng katarungan na ang inyong pera ay nilulustay lang ng kasalukuyang administrasyon. Maraming salamat po. Ma'am, anong yung masasabi nyo kay Stella Kimbo na sinabi niya na yung
sinasabing Blanco na bycam ay typo error lang daw po. Ano po masasabi niyo sa kanyang statement? Para po sa akin, Madam Stella Kimbo, nagtataka naman ako bakit pabago-bago ka ng statement. Kung talagang ikaw ay para sa Mariqueño, kung ikaw ay para sa mga kapwa Pilipino at gusto mo talaga ng maayos na pamumuno at gusto mo talaga mamuno sa inyong kinasasakupan, huwag po tayong magpalinlang sa mga Pilipino. Maawa kayo, lalo ka na kung meron kang pamilya. Alalahanin mo, umaandar na ang taon, umaandar na ang inyong kapanganakan. Alalahanin nyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang anak nyo na makikinabang dito sa inyong pamumuno. Kailangan po magpakatotoo lang po tayo nang sa ganon makatulog tayo ng mahimbing, hindi tayo manluloko ng mga kapwa nating Pilipino. Magpakatotoo lang po, Miss Madam Stella Kimbo, kung talagang kayo ay para sa bayan. Ma'am, last question na po. Ano po ang mensahe natin ngayon sa kasalukuyang gobyerno natin? Ano po ang gusto niyo ipahatid Para po sa akin, dahil hindi naman makikita naman natin, ang daming kakulangan, kabulastugan, masyado ng binaboy ang mamamayan ng bawat ano tawag dito, sa inyong pamumuno. Dapat po talaga hindi si DP Inday Sara ang panawagan na mag-resign, kundi dapat ang number 1 na mag-resign dito ay kayo po, dahil nakikita at nararamdaman ng bawat Pilipino na hindi nyo na po kayang pamunuan ang ating bansa. Sino pa magpa-question? Question So, pa. yun na lang. Kung walang maraming salamat sa mga vloggers. Panawagan lang kay Mr. Barber, Congressman Barber. Barbers ng Surigao, please lang, huwag nyo na pong pag-initan ang lahat ng mga vloggers. Dahil ang vloggers ang tunay na mainstream media, ang tunay na nagpaparating at nagbabalita ng tunay na walang cut, walang maniobra, walang putol, kundi tunay na galing sa puso. So makikiusap lang po ako, kung kayo ang nasa aming kalagayan, sana po maramdaman nyo mga congressmen, mga quadcom, tricom, tama na ang pamumulitika sa ating bansa. Kapag hindi po nito naitigil ang pamumulitika, kawawa ang inyong mga anak at bagong henerasyon ng ating mamamayan. Thank you, Mama. Okay, welcome. Sige po. Bye. Salamat.